Kian? Anong nangyayari? Narinig niya ang tanong ni Fatima dahil nakarinig ito ng ingay kaya nagising. He wanted to kill you. Sagot ni Kian na hindi lumilingon sa kanya dahil baka kapag kumurap siya kahit sandali, may gawin itong masama. Binaba nito ang kamay ngunit nanatiling sa akin ang mga mata niya. Kayo dyan! Hulihin! Kumilos ang lalaki na parang may bubunutin sa likuran niya kaya inunahan niya na ito. 3 putok ng baril ang tumama sa katawan nito at tuluyang nabuwal sa sahig. Bumukas ang pinto at bumungad ang mga bodyguard. Get him out of here! Motoridad na utos niya. Nilapitan niya si Fatima at kinalma ito. Shh! Don't worry, walang mangyayari masama sa iyo habang nandito ako. Alo niya dahil na-trauma na ito sa putok ng baril. Hindi na niya ipinaabot ang bukas at kumuha na kagad siya ng clearance para mailipat si Fatima sa Laguna. Lula ng air chopper ambulance ay nakarating sila ng Laguna Hospital. Pagbaba sa helipad ay kagad silang inasikaso ng mga staff ng hospital at dinala sa isang pribado at mas malaking kwarto. Mas naging mahigpit ang security sa loob at labas ng hospital dahil ayaw na ni Kia na maulit ang nangyari sa Batangas na pagtangkaan na naman ang buhay ni Fatima. Nakahinga na siya ng maluwag nang makabalik sila. Hayaan muna natin siya magpahinga. Mamaya nyo na lang siya dalawin. Pigil ni Kia na magpunta doon si Kiray at May. Naintindihan namin Kuya Gov. Babalik na lang kami mamaya. Ikaw na ang bahala sa kanya, okay? Nangingilid ang luhang paalam ng dalawa. Dumating din si Lucio at Letty. Hindi rin niya ito hinayaan na pumasok dahil kakatulog lang ulit ni Fatima. Kaya nanatili na lamang sila sa labas ng kwarto nito. Anong balita kay Charisma? Hindi niyo pa rin ba siya nakikita? Seryosong tanong ni Kian sa kanyang ama. Hindi pa rin anak. Kahit si Mayor De Villa, hindi niya alam kung nasa ng anak niya. At tumutulong na rin siya na matuntun ito. Anak, pwede ko bang silipin man lang si Fatima? Gusto ko lang siyang makita. Pangako, hindi ako gagawa ng anumang ingay. Pakiusap nito sa kanya. Napabuntong hininga si Kian at kalaunan ay pumayag din dahil alam niyang namimiss na rin ito ng mami niya. Hinayaan niyang pumasok ang dalawa sa loob. Napayakap na lamang si Letty sa asawa nang makita nilang kalagayan ni Fatima. May mga galos sa kamay at pasa sa mukha. Kagad din sila lumabas upang hindi marinig ang paghikbi ni Letty. Kawawa naman ang anak natin. Dumanas ng kalupitan sa inakala nating mabuting babae para sa anak mo, Lucio. Nanatiling nakayuko si Kian at nakikinig lang sa usapan ng dalawa. Ngunit iniisip na rin niya kung nasan kaya si Charisma sa mga sandaling ito. Naupo si Lucio sa tabi ng kanyang anak. Dad, I know hindi niyo pa rin tanggap ang relasyon naming dalawa dahil sa kahihiyan na inabot ng ating pamilya. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo pero wala po akong pinagsisisihan sa lahat ng nangyari at hindi ko po iiwan si Fatima. Handa akong bitawan ang lahat ng meron ako ngayon para sa kanya. Kaya kung hindi niyo po rin kami matatanggap bilang mag-asawa, nakapagdesisyon na po akong bitawan ang pangarap niyo para sa akin at umalis sa pagiging governor ng lugar na ito. Paliwanag niya sa kanyang ama. Naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Gawin mo ang gusto mo anak. Patawarin mo ako kung naging mahigpit ako sa iyo. Patawarin mo ako kung ako ang naging dahilan kung bakit hindi mo natupad ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Narealize ko ang pagkakamali ko bilang isang ama. Nakalimutan ko may sarili ka din pag-iisip at gusto sa buhay. Naging makasarili ako. Pati si Fatima, nasaktan ko. Pero sa maniwala ka at hindi, ginawa ko ang lahat ng alam kong tama para sa'yo. Kaya ngayon, hahayaan ko na kayong dalawa ni Fatima. Nagulat siya sa narinig sa kanyang ama kaya napalingon siya dito. You mean, tanggap niyo na po kami? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumayo si Lucio mula sa pagkakaupo at tumingin sa salamin na bintana. Oo, dahil higit kanino man alam kong mas maaalagaan mo siya. Sagot niya sa anak. Hindi na napigilan ni Kian na yakapin ang ama dahil sa kanyang narinig. Ang buong akala niya mahihirapan pa rin sila na kumbinsihin ang kanyang mga magulang. Ngunit sa huli nagpakita pa rin ito ng pagmamahal para sa kanilang dalawa. Thank you Dad and Mom. Gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagpayag nyo. I'll promise that I'll make it right this time. Wika ni Kian. Pagkatapos nila mag-usap at nagpaalam muna ang mga ito at babalik na lamang kinabukasan.
Muli siyang pumasok sa kwarto ni Fatima upang bantayan ito sa magdamag. Kahit banta pa rin si Charisma sa kanila, hindi na siya labis na nag-aalala dahil alam niyang mahuhuli din nila ito at naayos na rin ang problema nila sa kanyang mga magulang. Madaling araw na ngang magising si Fatima. Nakita niyang nakasubsob si Kian sa kanyang higaan at nakahawak pa sa kanyang kamay. Kian? Nagangat ito ng ulo at mapungay ang matang tumayo. Bakit? Anong kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Nagugutom ka ba? Anong gusto mong kainin? Sunod-sunod na tanong niya dito. Napatingin si Fatima sa pagiging ngarag nito. Good morning asawa ko. Bati niya dito na ikinasinghap ni Kian. Alam mo talaga kung paano palambutin ang puso ko. Naiiling, nasambit nito. Nakatulog ako kagabi ng maayos. Ikaw, nakatulog ka ba? Hinalikan siya ni Kian sa labi. Oo, nakatulog na ako kahit papano. Dumalaw pala sila mami at daddy, pati na rin ang kaibigan mo. Gustong gusto ka na nila makita pero hindi ko sila hinayaan. Nagisingin ka. Paliwanag niya na ikinabura ng ngiti sa labi. Kumusta na sila mami at daddy? Galit pa rin ba sila sa akin? Nag-aalalang tanong niya na kinailing naman ni Kian. No, mahal na mahal ka nila Fatima at natanggap na rin nila ang relasyon nating dalawa. Nakangiting sambit ni Kian. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Talaga? Hindi na sila galit? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ang buong akala niya kasi hindi na sila mapapatawad pa na kanyang itinuring na pangalawang ama't ina. Oo, miss na miss ka na rin nila. Nakangiting sabi ni Kian sa kanya. Yumuko siya at niyakap niya ito. Napayakap din si Fatima sa kanya. Inasikaso niya si Fatima at siya na rin ang nagpunas sa katawan nito. Pagkatapos niya itong linisan ay may kumatok sa pinto at nang bumukas ito, bumungad sa kanya ang kanilang mga magulang. Ma, pa, sinugod siya nito ng yakap. Anak, salamat sa Diyos, buhay ka. Humihikbing sambit ng kanyang ina. Nakahawak naman si Lucio sa kanyang kamay at nagpupunas din ng luha. Miss na miss ko na po kayo. Akala ko po hindi ko na rin po kayo makikita. Humihikbing sambit ni Fatima. Nag-iyakan sila sa loob ng kwarto. May dala akong pagkain para sa inyo ni Kian, kaya kumain muna kayo dahil baka nagugutom na kayo. Paalala nito at kaagad na inayos ang mesa. Kinuha ni Letty ang mangkok ng arroz caldo at tumabi sa kanyang anak upang masubuan ito. Ma'am, ako na po dyan. Iniwas ng kanyang ina ang mangkok at tiningnan siya na masama. Kumain ka na doon. Ako na magsusubo sa anak ko. Kahit ito lang ang magawa ko bilang nanay niya. Naiiling na tumalikod si Kian at naupo sa sofa. Hayaan mo na ang mami mo. Wika ni Lucio. Kumain na rin si Kian dahil naramdaman na niya ang gutom at panay ang sulyap niya kay Fatima na masiyang sinusubuan ng kanyang ina. Anak, nahuli na sa Batangas si Charisma at dadalhin na siya mamaya sa presinto dito para maharap ang kaso na isinampan natin sa kanya. Imporma ni Lucio sa anak na sila lang ang nakakarinig dahil ayaw niya marinig muna ito ni Fatima. Okay dad, pupunta ako mamaya sa presinto at kayo muna ang bahala sa kanya. Ako ang kailangan na humarap sa babaeng yun dahil sa akin, siya may atraso. Seryosong sagot ni Kian. Nginitian siya ni Fatima at ngumiti din siya dito. Aalis lang kami sandali. May aayusin lang kami ni Daddy. Babalik ako kaagad, okay? Paalam ni Kian kay Fatima. Hinalikan siya nito sa noo at kagading umalis kasama si Lucio upang magtungo sa presinto. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Usisa ni Letty kay Fatima dahil siya lang muna ang naiwan dito. Okay na po ako. Nakatulong yung mga gamot para maibsan ang sakit. Pero yung baby ko, hindi niya nagawang makaligtas. Nangilid ang luhang sambit ni Fatima. Anak, siguro po, yun na yung kapalit sa kasalanan na nagawa namin sa inyo. Tumayo si Letty at niyakap ang anak. Hindi totoo yan. Walang may gusto na nangyari. Huwag mo masyadong dibdibin. May dahilan ang lahat ng ito. Ang mahalaga, buhay ka at mapanagot natin ang babaeng yun. Pwede pa naman kayong magkaanak ni Kian. Paliwanag ni Letty. Ma, paano niyo kami natanggap ni Kian? Paano po kayo pumayag ni Papa sa relasyon naming dalawa? Kung hindi niyo po ba ako inakalang patay na o kung hindi ba nanganib ang buhay ko, papayag pa rin po ba kayo sa relasyon namin? Napabuntong hininga si Letty sa naging tanong niya pero matapat niya itong hinarap. Anak, walang magulang na hindi naghangad ng kabutihan para sa kanilang mga anak.
Walang magulang ang hindi gugustuhin na magtagumpay ang kanilang anak. Alam natin na mali ang ginawa niyong dalawa dahil nagpakasal kayo nang hindi sinasabi sa amin. At isa pa, hindi ka patapos sa pag-aaral mo. Bukod doon, lumabas pa yung mga pictures niyo. Kung hindi yun nagawa ng paraan ni Kian, lalo kayong dalawang pag-uusapan ng mga tao. At isa pa, simula noong mawala ka, nakita namin ng papa mo kung gaano ka kamahal ni Kian, kung gaano siya nagdusa nung mawala ka, at ganoon din ang naramdaman namin. Malalaki na kayo. Hindi na namin kayang pigilin kung ano ang sa tingin nyo makakapagpasaya sa inyo. Mahal namin kayo ng papa mo kaya tinanggap na lang namin ang lahat. Paliwanag ni Letty. Maraming salamat ma. Mahal ko din kayo ni papa. Salamat po sa lahat. Niyakap nila ang isa't isa at gumaan na rin ang pakiramdam ni Fatima. Bessie! Nagulat siya nang bumukas ang pinto at bumungad ang dalawa niyang kaibigan. Kiray! May! Bulalas niya. Umiiyak na lumapit ito sa kanya at umalis naman ang kanyang ina upang bigyan sila ng oras. You're alive! Akala namin kinuha ka na talaga ni Lord. Alam mo ba? Sobrang iyak namin nung akala namin patay ka na. Halos hindi kami makakain at makatulog. Tapos buhay ka pa palang walang yaka? Umaatungal. Naiyak ni May. Oo nga, akala namin hindi rin namin makikita. Humihikbing sabi naman ni Kiray. Niyakap siya ng dalawa at napaiyak na rin siya. Kung alam lang nila ang pinagdaanan niya sa kasa, siguradong kakamuhian nila si Charisma. Tama na, ang mahalaga buhay ako. Huwag niyo akong iyakan. Pigil niya sa mga ito. Nagpuna sila ng mga luha at napalitan ng ngiti sa labi. Totoo bang si Charisma ang may pakana ng lahat ng ito? Seryosong tanong ni Kiray na kinatango ni Fatima. Noong una, pinagbabantaan niya lang ako tapos nung nalaman niya ang tungkol sa pagpapakasal namin ni Kian, gumawa na siya ng paraan para alisin ako sa buhay ni Kian. At hindi lang yun. Siya din ang nagbigay ng birth control pills kay mama para mapainom sa akin kaya pala hindi ako nagbubuntis. Pareho silang nagulat sa sinabi nito. Talaga? May tinatago palang kademonyohan ang babaeng yun. Kapag nakaharap akala mo anghel? Bulalas ni May. Oo, hindi ko nga akalain na ipag-uutos niyang tuluyan ako sa Batangas. Sagot niya sa mga ito. Pero kung hindi ikaw yung inilibing, sino yun? At paano nagmatch ang DNA niyong dalawa? Usisa ni Kiray. Umiling si Fatima dahil hindi pa rin niya alam kung kaninong bangkay ang natagpuan nila sa damuhan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung hanggang ano ang kayang gawin ni Charisma dahil lang sa pagmamahal niya kay Kian. Masyado na siyang obses at nabubulag sa tama. Paliwanag niya sa mga ito. Samantala, nang pumasok si Kian sa interrogation room ay naroon na rin si Charisma. Nakaupo sa tapat ng mesa at nakaposes ang mga kamay. Maiwan niyo muna kami. Utos niya sa mga ito. Yes, Gob. Nagpulasan ng mga pulis at bantay sa loob ng room at sila na lamang dalawa natira. Napansin niya ang pangingitim ng ilalim ng mata nito. Indikasyon na wala din ito maayos na tulog. Aakala mo ba? Madali mo ko mapapakulong? Anong ebidensya mo na akong gumawa nun kay Fatima? Wala akong ginagawang masama, Kian. Pagdadahilan ni Charisma na kinasalubong ng kilay niya. Wala. Hindi mo pa rin ba aaminin ang ginawa mo? Hindi ko akalain na sa mahinhin mong pagkilos at sa maganda mong muka, may nakatago ka palang maskara. Anong gusto mong palabasin? Na nagsisinungaling si Fatima? Na mali ang narinig niya? Na hindi mo bodyguard si Bren? Ang dalaking naabutan namin naglilibing sa kanya? Aminin mo na, Charisma. Singhal niya dito. Nag-angat ito ng tingin at sinalubong ang mga mata niya. Wala akong aaminin sa iyo o sa korte dahil inosente ako sa mga bintang mo. Fuck you! Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Tinangka mong ipapatay ang asawa ko at nawala ang anak namin nang dahil sa iyo. Pasalamat ka't nandito tayo sa police station. Nangingilid ang luhang tiningnan siya ni Charisma. Magalit ka na sa akin kung gusto mo. Patayin mo ko kung gusto mo. Pero kahit kailan, wala akong aaminin dahil wala akong sinaktan ng kahit na sino. Siguro, ginagawa lang ito ni Fatima para gawin ako masama sa Nahampas ni Kian ang table dahil sa patuloy na pagsisinungaling ni Charisma sa kanya. Nagpasukan naman ng mga pulis upang pigilan siya na ngayon ay nag-aapoy na sa galit. Gov, please, kumalma kayo. Pigil sa kanya ng pulis. Matalim ang tingin ay pinukol ni Kian kay Charisma. Umamin ka man o hindi,
Sisiguraduhin ko mabubulok ka sa kulungan. Dahil sa ginawa mo kay Fatima, hindi kita mapapatawad. Mark my words. Banta ni Kian sa kanya at kaagad itong lumabas ng interrogation room. Napakuyom si Charisma na kanyang kamao. Huwag kang mag-alala, Kian. Nag-uumpisa pa lang ako. Hindi pa tayo tapos. Nakangising bulong ni Charisma sa sarili nang ibalik na siya sa kulungan. Nang makabalik si Kian sa ospital, kakaalis lang daw ng mga kaibigan nito. Nagpaalam si Letty na uuwi muna upang makapagdala ng mga bihisan at pagkain pagbalik mamaya. May nararamdaman ka bang masakit? Usisyan niya dito, sabay upo sa harapan niya. Nakasandal na si Fatima sa hospital bed at mas komportable na rin ito sa pag-upo. Mabigat ang katawan ko pero maayos na ang pakiramdam ko. Nakangiting sagot niya. Bumalik na rin ang kulay na mukha mo. Hindi ka na maputla at umimpis na rin ang pamamaga ng pisngi mo. Pansin ni Kian habang tinititigan siya. Oo nga hindi na ako mukhang bangkay. Nanatiling seryoso ang mukha ni Kian kaya napansin kagad ito ni Fatima. May problema ba? Bakit parang nalugi ka? Usisa niya. Ginagap ni Kian ang kamay niya at dinala ito sa kanyang labi upang halikan. Si Charisma ayaw niyang aminin ang ginawa niya sa'yo. Nagkita kayo? Tumango si Kian sa kanya. Nakakulong na siya pero ayaw niyang aminin ang ginawa niya sa'yo. I think lalaban siya sa kaso. Para mapawalang sala siya pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat at mangangalap ako na mas matibay na ebidensya. Dahil kulang pa ang testimony mo sa korte para madiin siya sa kaso. Paliwanag ni Kian sa kanya. Ngumiti si Fatima sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi na mabalbas na. Makukulong si Charisma, alam kong papaboran ako ng korte. Huwag mo muna siyang isipin sa ngayon. Mag-ahit ka muna dahil mukha ka ng ermitanyo. Kailan ka pa ba huli nag-ahit? Fatima, I'm serious. Hanggat hindi siya nahahatulan, hindi ako maaaring mapanatag. Napabantong hininga si Fatima. Alam ko pero may tiwala ako na kaya mo kong protektahan, Kian. Isang himala na nga nailigtas mo ko kay Bren. Ang akin lang, huwag mo masyadong isipin kasi ayokong nakikita kang ganyan. Nag-aalala lang sambit niya. Sorry. Hindi ko lang napigilan ang galit ko kanina sa kanya kaya masyado ako nag-iisip. Sambit niya. Ngiti na. Namimiss ko na yung dimple mo. Dimple ko lang ang namimiss mo? Kunot noo siyang tiningnan nito. Siyempre ikaw. Kahit kasama na kita dito namimiss pa rin kita. Lumapit si Kian sa kanya't kinabig ang kanyang batok upang mahalikan siya sa labi. Magpagaling ka kagad. Para malaman mo kung gaano kita kamiss. Makalugang ngiti ang sumilay sa labi ni Kian na ikinainit naman ang pisngi ni Fatima. De Villa, may dalaw ka. Nag-angat ng tingin si Charisma nang marinig niya ang tawag ng pulis. Tumayo siya sa double deck at lumabas sa nakabukas na selda. Nagtungo sila sa visiting area at naupo sa tapat ng babaeng dumalaw sa kanya. Shena, mabuti naman nagpunta ka dito. Nakabalik ka na sa mga Monte Carlo, hindi ba? Seryosong tanong niya sa babaeng ipinasok niya upang maging spy sa bahay ng governor. Opo madam, nakabalik na ako kanina. Sagot niya dito. Anong balita sa mansyon? Usisa niya, ang plano niya ay palayuin ito ngunit mas kailangan niya pa ito dahil doon mismo nakatira sa bahay ng mga Monte Carlo. Sa pagkakarinig ko po sa usapan ng inang Carmen at ni Ma'am Letty, hindi po sila doon tutuloy pagkalabas ng ospital. Imporma nito sa kanya. Ano? At saan naman sila tutuloy? Nagtatakang tanong ni Charisma sa kanya. Sa Grapes Farm daw po. Nabalitaan ko din na magbibitaw na si Sir Kian bilang governor. What? Napatayo si Charisma sa upuan dahil hindi niya inaasahan ang kanyang narinig mula dito. Opo, yun po ang pagkakaalam ko. Imposible. Hindi yun papayagan ni Tito Lucio. At isa pa, galit pa sila sa dalawang yun, hindi ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa tingin ko po okay na sila. Narinig ko magkakausap sa phone si Ma'am Letty at si Ma'am Fatima. Kanina pag alis ko, ang sabi mamaya na daw ang labas nila. Yun pong narinig ko. Dagdag pa niya. Napasingap si Charisma sa narinig. Hindi niya akalain na handang bitawan ni Kian pati ang posisyon niya sa gobyerno. Nasabay nilang pinaghirapan na makuha para lang sa isang babae. Noong nangangampanya sila ay halos hindi siya makapagpahinga. Masiguro lang nila ang pagkapanalo ng kanilang partido. Nagpalabas din siya ng malaking halaga. Nang sa gayon, mabayaran ng ibang boto ngunit mauuwi lang sa wala ang lahat. Baliw ka na, Kian. Nababaliw ka na sa babaeng yan. Inis na bulalas ni Charisma. Madam, ano pong gagawin ko? Tanong niya.
dahil hindi na rin niya alam kung ano ang plano nito. Doon ka muna sa mansyon at balitaan mo ko palagi habang lumalakad ang kaso ko. Hindi nila ako madidiin basta-basta dahil wala naman silang ebidensya bukod sa testimony ni Fatima. Bukod doon, sigurado akong hindi magsasalita ang mga tao sa kasa. Kaya sa ngayon, umantabay ka muna sa mansyon. Saka ako mag-iisip ng paraan. Bili niya dito na kinatungo naman ni Shayna. Pagkatapos nila mag-usap ay kagad na din itong nagpaalam. Sinayang mo ang lahat, Kian. Ang posisyon mo sa gobyerno, ang pagkakaibigan natin, pati na rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Ang natitira na lang ay galit. Galit ako sa inyong dalawa. Hindi pa tapos ang lahat, kaya huwag muna kayo magsaya. Pulong ni Charisma sa sarili, samantalang kakapasok lang sa loob ng vineyard ang vanalulan ni Fatima at Kian. Minabuti niya kasing dito na lamang magpagaling si Fatima dahil mas malapit ito sa nature at mas mapapabilis ang pagaling nito. Bakit dito tayo sa farm tumuloy? Nagtatakang tanong ni Fatima na bumaba sila sa van. Pansamantala dito muna tayo sa farm. Walang nakatira sa villa at isa pa, mas masarap ang hangin dito at maaliwalas. Bukod sa gusto din kitang masolo. Nakangiting sagot sa kanya ni Kian. Inilibot niya ang kanyang paningin at napansin niyang fully guarded ang harapan ng farm na may lagpas taong taas ng gate. Nagpadagdag ako ng security to make sure that you're safe. Dagdag pa ni Kian. Daig ko pa ang asawa ng president sa dami ng bantay ko. Naiiling na sabi ni Fatima. Hinawakan niya kamay nito at napaikot naman sa kanyang baywang ang isa upang alalayan siya lumakad papasok sa villa. Umakyat siya sa second floor at pagkapasok nila sa master's bedroom ay hiniganan niya ito sa malambot na kama. Ang laki ng room na ito, saka ang ganda. Nakangiting sambit niya. Siyempre, I talk mom and dad about this at sinabi nila sa akin kung ano daw ang gusto ko. Ako na daw ang bahala. Napangiti si Fatima sa sinabi nito. Tinulungan niya itong sumandal sa headboard ng kama at naupo siya sa tabi nito. Mas safe ka dito. Maraming CCTV na nakapalibot sa farm at isa pa, mga loyal at matatagal ng tauhan ni Dad ang mga nakabantay sa buong farm. Kaya hindi ako mag-aalala. Kahit iwan kita dito mag-isa, may kumpiyansa na saad niya. Salamat Kian sa pag-aalaga mo sa akin. Hinuwakan siya ni Kian sa pisngi. I'm your husband. Natural lang na alagaan kita at isa pa. Ayoko nang bangungutin ulit magising na hindi na kita kasama. Seryosong sambit ni Kian sa kanya. Hindi na yun mangyayari Kian kasi nandito na ako. Kinabig siya nito at niyakap. Kinagabihan, kumuha siya ng medical kit upang dinisin ang sugat nito sa balikat. Nga pala bukas dadalaw sila ma'am at dad dito. Baka sumulpot din ang mga kaibigan mo kasama si Anthony. Imporma nito ngunit nanatiling nakatingin si Fatima sa gwapo mukha ni Kian na naglilinis ng sugat niya. Nakasuot lang siya ng manipis na pantulog at nakababa ang isang manggas nito. Napansin ni Kian ang paninitig niya dahil hindi na ito sumasagot sa kanya. Bakit? May dumi pa ba ako sa mukha? Nag-ahit na ako ah. Depensa niya na ikinangiti nito. Naalala ko lang, yung nangyari sa kasa. Kung na-rape ako ni Mr. Tan, baka nagkataon, ayuwan mo na ako. Please, stop it. Kalimutan mo na yun, okay? Fatima, alam ko mahirap ang pinagdaanan mo sa kasa. Pero sana alisin mo sa alaala mo ang bagay na yun at mabuhay tayo uli kagaya ng dati, okay? Nangingilid ang luhang tumango siya. Hindi pa kasi niya nakakalimutan ang ginawa sa kanya ni Mr. Tan. Paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ito sa kanyang alaala. Inhiga siya nito sa malambot na kama at yung sugat naman niya sa baywang ang ginamot ito. Masakit pa ba? Tanong niya. Hindi na gaano. Sabi ng doktor mabuti daw at mababaw lang ang bala. Saka halos daplis lang ito at hindi naapektuhan ang internal organs ko dahil baka mas matagalan akong gumaling at malagay sa alanganin ang buhay ko. Wika niya. Nilagyan ni Kian ng panibagong bandage ang sugat nito pagkatapos malinisan. Magpahinga ka na. Tatawagan ko muna si Anthony, okay? Tumango siya dito at lumabas na rin si Kian dala ang phone niya. 2 ring lang ay sumagot na ito sa tawag niya. Anthony, nakauwi na kami sa farm. Anong balitas ay pinapahanap ko sa'yo? Usisa ni Kian sa kabilang linya. Bro, napag-alamanan ko na may nawawalang patient sa hospital kung saan kinidnap si Fatima. At katulad ito ng description mo sa bangkay na natagpuan natin sa damuhan. Bukod doon, namatay ito dahil sa paghulog sa building. Dead on arrival na siya nang makarating sa ospital. Kaya paniguradong yon ang bangkay na nailibing natin.
Imporma nito sa kanya. Sigurado ka ba dyan? Kung ganoon, alamin mo kung sino ang pamilya ng babaeng yun at sasamahan kita kausapin sila. Paimbestigahan mo din yung mga nagsagawa ng autopsy. Baka may kakilala ka marunong mag-imbestiga. Para hindi ka mahirapan, magbabayad ako kahit magkano. Maibigay lang niya impormasyon na hinihingi ko. Seryosong sabi ni Kian na sinang-ayon na naman ni Anthony. Sige, hahanap ako na makakatulong sa akin. Pagkatapos nila mag-usap ay nagpaalam na din siya dito at agad na bumalik sa kwarto nila ni Fatima. Naabutan niya itong natutulog na at nakatalikod sa pinto. Dahan-dahan siyang naupo sa kama at pagkatapos tumabi siya kay Fatima. Dumilat si Fatima nang maramdaman niya ang paglundo ng kama. Hindi ka ba makatulog? Tanong ni Kian at lumapit sa kanya. Kinuha niya ang kamay nito at iniyakap sa kanyang hubad na katawan. Paano ako makakatulog? Nakahubad ka ng ganyan. Nanunukso ang mga abs mo. Nakangusong, sagot nito na ikinangiti ni Kian. Mainit kasi, bakit? Huwag mong sabihing naaakit ka sa akin. Ikaw ba? Hindi ka ba naaakit sa akin? Wala akong bra tapos ikaw pa nabibihis sa akin. Napasinghap si Kian nang ipaalala nito sa kanya. Kung alam lang niya na hindi madali sa kanya magpigil, ngunit kailangan niyang gawin dahil hindi pa pwedeng kondisyon niya. Naaakit syempre pero kailangan kong ikalma. At baka mabinat kang lalo hindi ka gumaling. Depensa nito. Kaya pala. Akala ko kasi wala na akong dating sa'yo. Hindi niya na natapos ang sasabihin niyang nasunggaban nito ang kanyang labi. Sabik na ng hinang ang kanilang labi ngunit pinigilan ni Kian ang kanyang sarili. Matulog na tayo, okay? Baka mapano ka pa. Babawi ako sa iyo kapag magaling ka na, okay? Kinintalan siya nito ng halik sa noo at ikinulong sa kanyang bisig. Parehong nakangiti ang kanilang mga labi hanggang sa tuluyan silang nakatulog na magkayakap sa isa't isa. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.